Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ng Article 1772. Dito, sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa mga partnership na may 3,000 or more capital. Ano nga bang kinakailangan na form of contract kung sakaling ang dalawang partners ay gustong magtayo ng partnership tapos ang total capital na kinontribute nila ay humantong sa 3,000 pataas na walang immovable property? Paano kung halimbawa hindi siya nakasulat? Valid pa rin ba or void na? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1772. Every contract of a partnership having a capital of 3,000 pesos or more in money or property shall appear in public instrument, which must be recorded in the Office of the Securities and Exchange Commission. Failure to comply with the requirements of the preceding paragraph shall not affect the liability of the partnership and the members thereof to third persons. So dito sa Article 7072, pinag-uusapan pa rin kung anong form of contract ang kailangan, pero this time kapag naman yung capital ay 3,000 pataas. Kasi dito, okay, balikan natin yung ating 7071, form of contract. Kasi sabi sa 1771, general rule, no form is required. No form required. Ibig sabihin, ang partnership contract can be constituted in oral or in writing form. Okay? Pero yun nga, kapag meron ng contribution of immovable property, hindi na nag-a-apply ang oral or hindi na nag-a-apply ang consensuality. O kaya naman, real right. Yan. So pag ganito, required to be in public instrument. So yan di ba yung nasa Article 1771. Dito sa 1772, okay, sinasabi din na kapag ang capitalization is 3,000 pataas, if capital is 3,000 or more, okay, kailangan daw siya ay naka-public instrument. It shall appear in public instrument. Pero what if hindi? Okay? What if hindi? Void na ba kaagad? Ang sagot, hindi agad. Valid pa din. Okay? So, ang sabi daw, if the capital is 3,000 or more, shall appear in public instrument. Pero, okay, but if not, partnership is still valid. Okay? Is still valid. Medyo magulo, ano? Akala ko ba kailangan naka-public instrument siya. Tapos, pag hindi naka-public instrument, valid pa din. Basta daw, provided that no immovable property or real right is contributed. Okay? Is contributed. Valid pa rin naman daw kahit hindi naka-public instrument. Basta daw, walang immovable property or real right dito sa 3,000 capital. Kasi may mga lupa na, alam mo, napakamura. Isang square meter, for example, 2.5 or 2.7 or 2.8. Lupa yon. Okay? Kailangan yun yung naka-public instrument pa din kahit siya ay regardless of the amount. Kasi dito, yung contribution ng real property regardless of the amount. Basta yan ay kinoconsider ng batas na lupa, kahit magkano pa yan, kailangan yan ay nakanotaryo at nakasulat. Okay? Pero yun nga, kapag ang capital is 3,000 or more, it shall appear in public instrument at saka dapat daw yan ay nakarecord sa Securities and Exchange Commission. Okay? Dapat daw ay nakarecord sa SEC. Recorded in SEC. Okay?
Pero kung hindi niya na-comply, still failure to comply, yung dalawang requirements na yan, kasi ito yung una, requirement 1, kailangan siya ay naka-public instrument. Requirement 2, dapat siya ay recorded sa SEC. Pero failure to comply, valid pa din. Okay? Failure to comply, yung dalawang requirements na yan, still valid. Basta walang immovable property kino-contribute or real right. Okay? Meron pa rin bang juridical personality? Yes. Okay? Partnership, partnership still has juridical personality or still acquires juridical personality. Iko-consider pa rin yan ng batas na mayroong partnership na nag-exist kahit na hindi siya naka-public instrument or kahit na hindi siya naka-record sa SEC, basta walang immovable property na kinontribute. So valid yan. So masusunod pa rin yung ating general rule na no form is required. Okay? Tapos, mayroon pa ring liability. Dahil sila ay nag-exist, may liability pa rin. Liability to third persons are not affected. So kung may utang ang partnership, may utang pa rin talaga ang partnership. Third persons are not affected. Okay? Yan yung sinabi sa last paragraph. Yung partnership tsaka yung partners. Okay? So kung halimbawa, valid pa rin naman kahit walang public instrument, yung 3,000 or more, para saan pa ang registration? What's the purpose of registration? Okay? Bakit nire-require na naka-record siya sa SEC? Okay? Purpose of registration. Kasi pwede naman palang mag-partnership kahit hindi naka-register yan sa SEC. Basta walang immovable property. Pero what's the purpose? Bakit siya sinasabi na i-record sa SEC dapat? Okay? Although hindi siya condition precedent for the acquisition of juridical personality. Okay? So not condition to acquire juridical personality. Meron pa rin juridical personality. So hindi to condition para mag-exist ang partnership. Pero mas maganda naka-register daw. Ang purpose daw kasi for tax purposes, yung mga malalaking partnership ay hindi mag-evade ng tax. Kasi nga, paano malalaman ng SEC na nagbabayad ng tax mga ito ng tama kung hindi sila magpaparegister sa office nila. So, the tax liabilities, especially mga big partnership, tax liabilities of big partnerships, okay, cannot be evaded. So, para hindi nila takasan or maliin yung kanilang tax just because they're not registered sa SEC. Okay? At para ma-determine din ng public ng mas accurate yung membership at yung capital bago sila makipag-transact sa partnership mismo. Okay? So that public can determine, okay, more accurately the membership and capital before dealing with them. So kung merong gustong makipag-transact na public sa partnership, mas malalaman niya kung magkano bang kapital nito, may kaya ba 'tong partnership na 'tong bayaran ako kung sakaling makikipag-invest ako sa kanya, mababayaran ba yung investment ko, kikita ba ako dito. At least nagkakaroon ng idea ang public na kung magkano ang kapital nito at kung papaano kamusta yung membership sa partnership. Okay, kasi nga nagiging public record yung kanilang document dahil nga naka-record siya sa SEC. Okay? Pero ganun pa man, hindi porket hindi sila required sa SEC para ma-acquire ang juridical personality. Required naman silang magpa-register sa mga ibang agency ng government. Halimbawa, yung LGU, okay? So still required kasi para ka nagtatayo ng negosyo. Still required. Halimbawa, yung LGU, yung mayor's permit, barangay clearance, yung pagbabayad ng license fee sa locality kung saan magtatayo yung partnership,
Yun, kapag hindi ka nag-ano dun, nag-register, illegal na business ka. So, hindi ka magkakaroon ng business permit. Okay? Pangalawa, kailangan mo magpa-register sa BIR. Okay? Kung saan yung RDO mo na sinasakupan yung partnership. Okay? So, yun, kailangan mo yun. What else? Ano pa yung mga agency, national agencies? Bukod sa BIR, magpapa-register ka rin sa DOLE, syempre. Kung lalo na kung may mga empleyado ka, SSS, yan, yung ating mga mandatories na yan. Okay? Kasi ano lang bang ini-issue ng SEC? Kapag kasi nagpasa ng public instrument ang partnership sa SEC at nag-record sila, itong si SEC mag-i-issue siya ng Certificate of Recording. Okay? Certificate of Recording. Yan. Ano lang ito, parang acknowledgement na may natanggap silang Articles of Partnership. Kasi nagpapasa eh. So this is acknowledgement that Articles of Partnership are recorded. So, parang ito yung birth certificate ng mga partnership, yung Articles of Partnership. So, patunay lang na may natanggap ang SEC ng Articles of Partnership mula sa partnership na yan. Okay? Pero hindi kasi sila ang nagbibigay ng buhay eh. Okay? Basta na kapag may contract sila, orally or written, it can be in any form, basta walang immovable property, walang real right, nagkasundo ang dalawang taong magtayo ng partnership, buhay na yung partnership eh. Kaya kahit hindi ka magpa-register sa SEC, buhay pa din yung partnership, basta walang lupa or real right. Dahil nga ang ini-issue lang naman ng SEC ay katunayan na nagpasa ka lang ng Articles of Partnership. Hindi sila nagbibigay sa iyo ng buhay. Hindi kayo katulad ng corporation na kung saan sila ang nagbibigay ng buhay sa sa corporation ng SEC. Eh ang partnership hindi kasi contract 'yan eh. Okay? So therefore, valid yung contract, binding yung contract, may juridical personality yung partnership, okay? Kahit hindi siya naka-public instrument at naka-record sa SEC. Pero ganun pa man, kailangan mo pa rin mag-register dito sa mga 'to kasi business ka eh. Otherwise, illegal yung business mo. Okay? So, yun. Dito nagtatapos yung Article 1772. Kung medyo na bilisan ka or nadamihan ka, ulitin mo na yung lecture natin. I'm sure makukuha mo rin yan. And then, like yung sinasabi sa inyo, mag-aaral kayo mabuti, mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!